all your need. Diba? Ano kaya sa Tagalog ito? Kaya. Pwede. Yan. Diba? Napakarami pong translation ng God is able. Ito po ay nanggaling, una po merong sub-scripture ito yun. Ephesians 3:20 hanggang 21. Sabi dito sa Tagalog, sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salin lahi magpakailanman. Meron po tayong ibang scripture, ito po yung Romans 4:21. Yan po, Romans 4:21. Tingnan po natin dito, sabi po dito. Yan, Romans 4:21. And being fully persuaded that what He had promised, He was able also to perform. Because He was fully convinced that what He had promised, He was also able to perform. Iba yung ano niya, translation niya. Tapos dito naman po sa Hebrew 10:22, sabi po dito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. At sa Hebrew 10:23 naman, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Yan. Sa inyo pong mga Biblia, pwede niyo pong hanapin yan. Kahit po Tagalog, mas may naiintindihan niyo siya sa Tagalog. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lumalapit at dumudulog sa iyong banal na harapan. Dalangin namin na samahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pagbubulay-bulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Ano man po ang nakikita mo sa aming mga puso o isipan na nagiging hadlang sa aming pananambahan, dalangin namin na ito yung alisin. Linisin mo po kami upang kami ay makapasok sa isang tunay na pagsamba. At anuman pong gawain ng kaaway na maaaring makahadlang sa aming pananambahan, ito po ay aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Itinatalaga po namin sa iyo ang oras at araw na ito. Wala kaming ibang pupurihin at sasambahin, kundi ikaw lamang o aming Diyos. Pagpalain pong gawain ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi ng Amen. Yan po, no? Yung salita pong God is able, wala po siyang enough. Wala talagang enough na words para i-translate natin ito. Kasi marami pong meaning ng God is able, di ba? Pero alam natin, ano man po ang dating nito sa inyong buhay, ano man ang dating ng salitang ito sa inyo, makakasiguro tayo na ang dala dito ay sobrang pagpapala. Amen. Ngayon pong umaga, nais kong pag-usapan natin ang salitang ito. At sabay-sabay natin alamin kung ano nga ba ang magagawa ng Diyos. God is able to meet all your needs. Upang tayo sumampalataya, di ba? Kailangan alamin natin ang kakayahan ng isang tao o ang integridad nito. Amen? Para maniwala ka sa isang tao, kailangan alam mo yung kakayahan niya o kaya yung integridad niya, di ba? Naglilingkod tayo sa Diyos na alam natin na kaya niyang ibigay anuman ang ipinangako niya sapagkat ang ating Diyos ay omnipotent God. Siya ay nakakagawa ng lahat ng bagay. He has unlimited power, di ba? At ang kasiguraduhan natin sa karakter ng Diyos ay pananampalataya natin. Amen? What is faith? What is pananampalataya? Sabi kasi dito sa Hebrew 10:23, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Faith, sabi niya, nakakita na ba kayo ng magnifying glass? Di ba sa eskwelahan nung tayo nag-aaral, di ba yung papel, ganyanin mo? Tapos tapat mo sa araw, di ba, liliyap? Yan, magnifying glass, di ba? Ang ating pong pananampalataya, ang magnifying glass, pag itinapat mo ito sa araw, maaaring lumikha ng apoy. At ang ating pananampalataya ay parang isang salamin na kayang lumikha rin ng apoy. Katulad po na nangyari kay Elias doon sa bundok ng Carmel. Nung hinamon niya yung
may mga 450 na propeta ni Baal at saka ni Asherah, di ba? Sabi niya, o sige, gawa kayo ng ano nyo dyan, ng handog, ng hain. Naglagay sila ng toro, noon, maraming gatong. Sabi ganon, sige, humingi kayo sa Diyos nyo ng apoy para sunugin yan, yung handog ninyo. Anong ginawa ng mga propeta ni Baal at saka ni Asherah? Maghapon sila naghintay, maghapon magdamag, nagsasayaw sila, ganyan, nagmagawa sila ng iba yung iba kasi yung mga ritual, magawa sila ng ritual. Pero walang dumating na apoy. Pero no si Elias naman ang naghandog sa Diyos. Sabi niya, sige, buhusan niyo pa ng maraming tubig. Ginawan pa nila ng kanal sa paligid na ganyan yung kanyang iaalay. Pagkatapos nilagyan ng maraming tubig. Pero isang hiling niya lang sa Panginoon, dumating ang apoy. Iyon ang pananampalataya. Nagbibigay siya ng apoy mula sa langit. Amen? Yan. At katulad ni Elias, meron tayong ganun pagnanasa. Dapat meron din tayong ganun sapagkat ang Diyos ay higit pa sa iyong inaakala. At para makumbinsi kayo na kaya ng Diyos tuparin ang kanyang mga ipinangako, meron ilang mga salita na nanggaling sa Biblia tungkol sa kung ano kayang gawin ng Diyos. Yan. At sigurado ang mga ito ay magpapataas ng iyong pananampalataya. Una, number 1, God is able to fulfill His promises. Kaya ng Diyos tuparin ang kanyang mga ipinangako. Napakaganda po na sinasabi sa Romans 4:21. Diba dito? Sabi sa Romans 4:21, and being fully persuaded that we had promised, He was able also to perform what He had promised. He was able also to perform. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang mga ipinangako nito. Yun po si Pablo. Si Pablo po ay kumbinsido na kayang ibigay ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. Amen? Hindi mangangako ang Diyos kung hindi niya kayang gawin. At kung hindi niya gagawin. Diba? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na walang hanggan. Ang kanyang kakayahan ay walang hanggan. Siya ang omnipotent God, having unlimited power. Diba? He is able to do anything. Kaya ang Diyos ay nangako. Kapag yun ang nangako, ang Diyos ang nangako, sigurado tutuparin niya yan. Subalit, kailangan lang talaga natin maging matyaga tayo. Matyaga tayong maghintay, matyaga tayong manalangin, manalig tayo o maniwala, at maging matyaga tayong bantayan ang katuparan ng kanyang mga pangako. Amen? Yung iba kasi nagsasawa sa pangako, sa paghihintay. Ang tanda ko na. Pero tingnan mo nga si Sarah. Nung pinangako ng Diyos sa kanya na magkakaanak siya, at the age of 60 ba yun o 90 na siya. Double menopause na siya, pero nagkaanak pa rin siya, di ba? Ganun ang Diyos. Sa kanya kasi ang panahon, hindi sa ating panahon. Binibigay niya ang kanyang pangako sa kanyang panahon, hindi sa ating panahon. Amen? Hindi siya katulad ng mga tao na sadyang mahilig lang mangako. Yan. Tulad ng mga politiko. Diba? Malapit na naman yung election niya. Marami na namang nangangako. Pero wala namang natutupad. Palala ng palala. Yan. Amen? Yan. Ang Diyos ay hindi politiko at hindi siya namumulitika. Kasi ang termino niya, walang katapusan. Hindi nagre-renew ng term ang Diyos. Walang katapusan ng kanyang term. He is forever God. Amen? Pangalawa, God is able to comfort those who are afflicted. Kaya ng Diyos aliwin yung mga nahihirapan. Di ba? Sabi po sa Corinthians, sa 2 Corinthians 1:4, who comfort us in all affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Sa Tagalog po sabi dito, inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman natin ang mga nakakapis. Yan po, inaaliw tayo ng Diyos para naman maaliw naman natin ang iba. Ibig sabihin ng kaaliwan, inaalalayan mo yung isang tao, aaliwin mo siya, dadamayan mo siya, tutulungan mo, di ba? Ganon, inaaliw mo siya.
sa panahon ng kanyang kapighatian. Kapag tayo may kaibigan, kamag-anak o kilala, nasa gitna ng kapighatian, halimbawa, kaibigan mo may sakit, o di ba? Dadalawin mo sa ospital, o kaya sa bahay, dadalhan mo ng kahit na ano, di ba? Para gumaan ang kanyang kalooban. At least, kapag may sakit siya, alam niya mayroong dumadamay sa kanya. Kapag mayroong namatayan, yan, nakikiramay tayo. Di ba? Mayroong dumaranas ng kahirapan, tumutulong naman din tayo, di ba? Ganun po yung kaaliwan. Di ba tinutulungan natin at inaalalayan sila? Amen? Matagumpay na nagampanan ng Diyos ang gawain ito sapagkat isinugo niya yung banal na Espiritu sa kanyang mga anak upang sila ay alimin. Ang banal na Espiritu ang umaaliw sa atin. Amen? Pangatlo, God is able to give you strength to rise above trials. Kaya kang bigyan ng kalakasan ng ating Diyos upang makabangon ka sa lahat ng pagsubok. Kita ninyo, sa panahon ng pagsubok sa atin sa taong ito, 2020, pumasok pa lang ng January, nagsimula na ang mga pagsubok sa buhay natin. Nandiyan yung pagputok ng Mount Taal, di ba? Pero anong ginawa ng Diyos sa atin? Binigyan niya tayo ng sapat na kalakasan upang mapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok na ito sa atin. Amen? Ang sabi po sa 1 Corinthians 10:13, sabi po dito, God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you will be able to endure it. Yan. Sabi po dito sa ACSB niya, sabi, no temptation has overtaken you except what is common to humanity. God is faithful and He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, He will also provide a way of escape so that you are able to bear it. And binibigyan niya tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan natin ang ating mga pagsubok. Amen? Tapat ang Diyos. Ang mga nagpapahayag na sila ay mananampalataya at di makakapangatuwiran. Karamihan kasi sa mga mananampalataya nangangatuwiran, tao lang, nagkakasala, tao lang tayo, kaya hindi tayo perfecto. Diba? Palagi tayo na, hindi tayo makakapangatuwiran ng ganun sa Diyos kasi po, binigyan nga niya tayo ng banal na Espiritu upang gumabay sa atin. Upang siya ang manguna sa atin. At yung maliwanag na pinatutunayan ng banal na Espiritu na paglalaanan ng Diyos ang kanyang mga anak ng sapat na biyaya upang mapagtagumpayan ang bawat tukso kung kaya't mapaglalabanan ang pagkakasala. Ayan po. Yung banal na Espiritu ang binigay niya sa atin, iniwan niya yun sa atin upang mapaglabanan natin lahat ng tukso dito sa ibabaw ng mundo. Mahirap po mamuhay sa ibabaw ng mundo. Pero kung meron naman po tayong gabay, yun po yung Holy Spirit. Amen? Pang-apat, God is able to deliver. Kaya ng Diyos na ilayo tayo. Ayan. Ilayo. Sabi po sa Daniel 3:17, God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand. Yan. If the God we serve exists, dito naman sa translation nila, then He can rescue us from the furnace of blazing fire, and He can rescue us from the power of you, the King. Kasi dito po si Nebuchadnezzar po, dito, yan ang sinabi ni Daniel niya, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. Yan ang sinabi ni Daniel. At ng dalawa pa niyang kasamahan kay Haring Nebuchadnezzar. Alam niyo po si Haring Nebuchadnezzar po nung panahon niya, ay siya ang hari. Nagpagawa siya ng rebulto na ginto. 27 meter ang taas at 3 meter ang lapad. Ang laki, no? Parang jack, ang gano'n kaya? 3 meter. Ang laki noon, ang lapad. Tapos 27 meter ang taas niya. Yan po. At gumawa siya ng kautusan. Kung sino ang hindi luluhod doon sa rebultong iyon, ang hindi sasamba sa rebultong iyon, itatapon daw nila sa naglalagablab na apoy. Pero ano sabi ni Daniel? Ang Diyos na aming pinaglilingkuran na magliligtas sa amin.
Di ba? Hindi nasindak yung tatlong tao na yun. Yung tatlong binata sa mga pasarin dahil sa inggit ng mga astrologo, ni sama-samang panakot ni Hari Nebuchadnezzar. Hindi sila nasindak. Sige, pag di kayo sumamba sa ribultong ito, pag hindi kayo lumuhod dito, itatapon kayo sa naglalagablag na apoy sa horno. Di ba? Gaano kainit yung ginawa na yun? Mga 700 degrees daw yung apoy doon. Di ba yung boiling point ng tubig sa 100 degrees lang, no? Pero yung apoy na yon 700 degrees siya. Imagine mo, madarang ka lang na ganyan, magliliyab ka na. Dapat alam natin na ating pagsunod ay hindi nakadepende sa kung ano ang makukuha natin. Minsan sumusunod tayo kasi dahil kailangan natin ng biyaya. Ayan. May hinihingi tayo sa Diyos. Magsisimba nga ako, hihiling ako kasi may hinihingi ako sa Diyos. Ayan. Ganyan tayo eh. Kaya ka lang nagsisimba kasi meron kang gustong tuparin. Ayan. Katulad yung mga gusto na naman simbang gabi. Ayan, nagsisimbang gabi yung mga kabataan. Kasi meron silang wini-wish na gustong matupad. Diba? Kaya ganun, nagsisimba sila. Pero pagtapos ng simbang gabi, hindi na yun nagsisimba. Diba? Karamihan ganun eh. Magsisimba, bubuuin ko yung siyam na gabi para matupad yung hinihingi ko. Kaya magsisimba kasi after lang siya doon sa hinihingi niya. Diba? Dapat, alam natin na ating pagsunod ay hindi after doon sa ating makukuha. Hindi yung tayo nakadepende sa kung anong ating makukuha. Bakit ko sa ating pagsunod dapat nakadepende sa ating pananampalataya sa Diyos? Mahal mo ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. Nananampalataya ka sa Kanya. Kaya ka nandito at nagsisimba. Amen? Naniniwala ka sa Kanya, kaya ka nandito at nagsisimba at nakikinig ng Kanyang mga salita. Hindi ka nandito para lang kasi may hinihingi ako sa Diyos, sana ibigay niya. Yan, ganun, di ba? Hindi ba nakadepende yung kanilang pagsisimba sa kung anong makukuha nila sa Diyos eh. Na pag naman hindi natin makuha lahat na gusto natin, manatili pa rin tayong tapat sa Kanya. Kailangan ganun. Kahit hindi mo makuha ang gusto mo, tapat ka pa rin sa Diyos. Amen? Panglima, God is able to save us. Kaya ng Diyos na iligtas tayo. Yan. Sabi po sa Hebrews 7:25, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lived to make intercession for them. Yan. Sabi po sa Tagalog, dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin. Nabubuhay magpakailanman. Alam niyo po, minsan ang pinatunayan ng ating Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang pagliligtas sa atin. Nung ipinako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, pinatunayan na ng Diyos yung kanyang pagliligtas. Diba? God is able to save us. Kaya niya iligtas tayo sa ating mga pagkakasala, sa ating mga pagkukulang sa Kanya. Si Kristo ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa bawat tagasunod niya ayon sa kalooban ng Ama. Kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, nariyan, siya ang namamagitan sa iyo. Siya ang pinadala ng Diyos para mamagitan sa tao at sa Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng ministeryo ng panalangin para sa iba, tayo ay makakaranas ng pag-ibig at presensya ng Diyos at magsumpong ng kahabagan at biyaya na tumutulong sa alimang uri ng pangangailangan. Amen? Subalit tandaan niyo na si Kristo ay hindi nananatiling tagapagtanggol at tagapamagitan para sa mga tumatanggi, magpahayag at tumalikod sa kasalanan at doon sa lumalayo sa pakikisama sa Diyos. Kung ikaw ay tumatalikod sa Kanya at hindi ka umiiwas sa kasalanan, hindi ka ipagtatanggol ng Diyos. Hindi siya nananatiling tagapagtanggol ng mga tumatalikod sa Kanya. Ang ipinagtatanggol niya, yung mga lumalapit sa Kanya. Kahit na gano'ng kapakasama, ano pang kasalanan ang nagawa mo, kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, ipagtatanggulan niya. Pero kung ikaw naman ay tumatalikod sa Kanya, hindi ka niya ipagtatanggol. Huwag mong asahan yung pagtatanggol ni Kristo sa iyo. Amen? Dahil si Kristo ang tanging nating tagapamagitan at tagapanalangin sa langit. Siya ang ating intercessor sa langit. Siya ang tagapanalangin natin. Yan, tingnan niyo po. Ang anumang nagpagtatangka na
pakitunguhan ng mga anghel o mga patay bilang mga tagapamagitan ng pag-aalalay sa mga dalangin sa Ama. Pag-aalay ng mga dalangin sa Ama, sa pamamagitan nila ay kapwa walang saysay at hindi ayon sa Biblia. Tingnan niyo po, minsan sabi natin, punta tayo sa libingan ng ating mga yumao. Panalangin mo kami. Mali po yun. Hindi sila ang nananalangin sa atin. Si Kristo ang namamagitan sa atin. Si Kristo ang namamagitan sa Ama at sa atin. Wala sa Biblia yung patay. Doon sa patay hihingi, ay tulungan mo kami, samahan mo kayo, bantayan mo kami. Sabi mo pa sa namatay, no? Bantayan mo kami. Siya nga, hindi na niya mabantayan sa sarili niya, patay na nga siya. Diba? Nung buhay nga siya, hindi ka mabantayan diba? O ikaw na anak, pag naglalakwatsa ka, buhay yung nanay mo, di mo nga mabantayan, hindi ba? Tinatakasan mo ganyan, no? Ay, pang namatay na. Si Kristo ang namamagitan sa atin. Siya ang nagbabantay sa atin. Siya ang umaalalay sa atin. Siya nag-aalay ng panalangin para sa atin, para maligtas tayo. Amen? Kaya ano man yung pagtatangka nyo na pakitunguhan ng mga anghel o mga patay bilang mga tagapamagitan at pag-aalay na mga dalangin sa Ama, sa pamamagitan niya, walang saysay ang mga ito. Wala pong silbi ang mga yun. O kaya huwag kayong lalapit doon sa mga patay. O tay, panalangin mo kami. Hindi na nga makapanalangin yung patay na nga Si Kristo sa kanya ka humingi ng panalangin. Panalangin siya dahil siya ang ibinigay na tagapamagitan sa atin between man and God. Yan, di ba? Siya ang ating tagapagligtas. Number 6. Sabi ko dito, God is able to keep you from falling. Ano ba yung pagkahulog na yun? Kaya tayong ingatan ng Diyos kapag tayo nahuhulog na sa kasalanan. Yan. Di ba? Madalas ang tao mahulog, madapa. Madalas mahulog sa kasalanan. Sabi po sa Jude 1:24, now to Him who is able to keep you from stumbling and present you blameless before the presence of His glory with great joy. Anong sabi nito? Now to Him who is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless and with great joy. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makaharap sa inyo ng walang kapintasan, ay may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Kapag tayo na ay nahuhulog sa kasalanan, kaya tayong ingatan ng Diyos. Siya ang nag-iingat sa atin upang matalikuran natin yung ating pagkakasala. Iniingatan tayo ng Diyos. Amen? Siya ang nagbibigay ng liwanag sa ating kaisipan. Di ba kapag tayo ay minsan pinagdidiliman ka na ng kaisipan, kapag ikaw ay nanalangin, biglang magliliwanag, biglang iibsan yung iyong mga kalungkutan, ang iyong kabalisahan, nawawala, di ba? Siya ang ating liwanag. Kapag tayo na magdidiliman na, halimbawa buhay natin, dumaranas na tayo sa mga pagsubok, madilim na ang tingin natin sa buhayan, magpapakamatay na. Pero kapag nanalangin ka sa Diyos, biglang magliliwanag, ay hindi pala dapat to, hindi pala tama ang aking gagawin. Binibigyan niya tayo ng kaliwanagan sa ating mga isipan. Amen? Yan po. Number 7. God is able to guard me, the good word in you, good deposit in you, to keep you from error. Kaya tayong ingatan Diyos sa ating mga sinasabi. Minsan kasi wala tayong preno yung mga bibig natin. Masabi. Touch mo, walang bawian. Parang ganun no? Masabi, walang bawian. Diba? Walang preno ang ating mga bibig. Ang ganda po ng sinabi niya dito sa 2 Timothy 1, chapter 1, verse 12 hanggang 14. Sabi dito, I am convinced that He is able to guard until the day that has been entrusted to me. Follow the pattern of the sound words that you heard from me. In faith and love, there are in Christ Jesus by the Holy Spirit who dwells within. Yan, kasi tayo sa Tagalog
At yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo. Sabi, maiingatan niya ang pinagkatiwala ko sa kanya. Hindi pinaliwanag ni Pablo kung ano ang kanyang pinagkatiwala sa Diyos. Di ba tayo, marami tayong pinagkakatiwala sa Diyos? Halimbawa, nagbibiyahe tayo, sabi ng Lord, kayo na pong bahala sa amin. Ingatan po kami sa aming biyahe. O kaya may sakit ang sa isa sa pamilya. Lord, kayo na pong bahala sa kanya, pagalingin po siya. Ang dami nating bagay na pinagkakatiwala sa Diyos. Mga karamihan, mga personal, yung iba, mga personal ang ating pinagkakatiwala sa Diyos. Diba? Si Pablo, hindi niya pinaliwanag kung ano kanya pinagkakatiwala sa Diyos. Maaaring ito ay tungkol sa kanyang apostolic na gawain, o maaaring ito ay katuruan, mga katuruan, o maging ito ay sa kanyang mga gawain. Yan. Kasi si Pablo ay may gawain. Siya ay naghahanap buhay. Ganon din tayo mga kapatid. Maaaring maraming bagay tayong ipinagkakatiwala sa ating Diyos tungkol sa ating buhay. Yan tulad ng sabi ko nga, kung ikaw ay bumibiyahe, pagkakatiwala mo sa Diyos, O Lord, bahala ka na po, ingatan mo kami sa daan. Yan. Makarating po nawa kami ng safe. Yan. Kapag meron may sakit, O Lord, bahala ka na po sa Kanya. Kayo po ang magpagaling sa Kanya. Bakit alam natin ang Diyos talagang tunay na nagpapagaling. Amen? Yung mga gamot na yan, mga instrumento lang yan ng Diyos. Di ba? Marami tayong bagay na ipinagkakatiwala. Maaaring ito yung mga personal o hindi. Subalit alam natin na kayang ingatan ng Diyos ano man ang ating ipinagkakatiwala sa Kanya. Amen? Sabi dito, gawin mong batayan ang mga aral na tinuro ko sa iyo. Yan. Yung mga aral ay ang original at pangunahing pahayag ni Kristo at ng mga apostol. Ang mga doktrinang itinuro ni Pablo kay Timoteo. Ano po ba yung, ito po halimbawa ito ng Ebanghelyo. Sabi po dito, si Kristo ay namatay. Si Kristo ay inilibing. Hindi agad nabuhay, inilibing. Sabi niya, Jesus was died, Jesus was buried. Tapos doon pa lang siya at the third day he rose again. Inilibing siya. Iyon. Diba? Ebanghelyo po iyon. Yun ang Ebanghelyo. Si Jesus namatay, inilibing. At sa ikadong araw, nabuhay na muli. Yan po ay katuruan lang po. Pero sa atin pong mga Pilipino, tuwing taon namamatay si Jesus Christ. Namatay lang po siya once. Diba? Pero sa ating mga Pilipino, taon-taon namamatay siya. Diba? Pag mahal na araw, wala mong na kayong, wag mo na kayong maliligo Maligo na kayo hanggat maaga, sabi ng nanay ninyo. Kasi mamaya alas 3, patay na yung tubig. Namamatay daw yung tubig. Lahat ng gagawin niyo, gawin niyo. Kasi mamaya alas 3, mamamatay na si Jesus Christ. Hindi ba araw ay taon-taon namamatay si Jesus Christ pag mahal na araw? Pero hindi po yung totoo. Yun ang sinasabi nila, yung mga katurupang, ito yung tinuturo ng iba na wala sa Biblia. Si Jesus Christ ay isang beses lang namatay nung po siyang ipinako sa krus. At iyon po ay, ngayon po siya ay buhay. At siya ay babalik sa wakas ng panahon. Sabi nga, babalik siya sa wakas ng panahon. Pero hindi siya taon-taon nabubuhay, ay namamatay. Amen? Kailangan bang hawakang matibay ni Timoteo ang mga katuhan nito na sa pananampalataya at pagmamahal kay Jesucristo. Di dapat kailanman lumayo o ikompromiso ang mga ito kahit pa nangangulugan ng mga ito ng pagtitiis, di pagtanggap at iba at kahiyan. Di ba? Yung iba kasi talaga hindi nila matanggap yan. Kapag nangaral ka ng salita ng Diyos, tinutuwid mo sila. Minsan, ini-snap ka, kaya nagdudulot ng kahihiyan yun sa mga nagbabahagi, sa mga nagbe-preach. Di ba? Yan. Hindi po daw natin dapat ikompromiso ang salita ng Diyos sa mga
katuruang hindi siya tama. Amen? Ang nakakalungkot po ngayon, laganap sa ilang iglesia na bigyan din ng karanasan. Yan. Nang higit sa aral ng salita ng Panginoon. Diba? Ito po ay matibay na sinasalungat ng mga liham na pastoral ni Pablo. Ano sabi sa 1 Timothy chapter 6, sabi po sa Bible, yan. Sino man nagtuturo ng iba kaysa dito ay nagyayabang. Ngunit walang nalalaman. Bagay na humahantong sa ingitan, alitan, at kutsaan. Yan po, mababasa mo po yan sa chapter 6. Sino man daw nagtuturo ng iba kaysa sa sinasabi sa Biblia, ito ay pagyayabang lamang, nagdudulot yan po ng alitan at inggitan. Diba, dahil nagdidibate yung mga tao kapag kaganyan kasi yung iba hindi sumasang-ayon. Hindi nila tanggap yung aral ng Biblia, di ba? Yan. Kaya, ito kahit na yung mga nagbabahagi, kahit mga hulugan ito ng kanilang pagtitiis, basta yung tama lang ang dapat nilang ibahagi. Amen? Dapat ingatan ng mga pastoral ng tagapanguna ang ibanghelyong ipinagkatiwala sa kanila. Maging sa panahong marami nang lumayo sa pananampalataya. Sa panahon ngayon, marami lumalayo sa pananampalataya. Kasi nabuboring talaga sila sa aral ng Diyos. Nabuboring sila. Mas gusto nila yung mga sariling karanasan nila. Yan, yung sarili lang effort, di ba? Sabi po sa Act 20:32, I commend you to God, to the word of His grace, which is able to build you up and to give. Yan. Sabi niya ay number 8 pala. God is able to build you up in grace and give you the inheritance. Hallelujah. Sabi niya dito, sa biyayang Diyos, kaya kanyang buuin muli kapag ikaw ay nawasak, nasira na, kaya kanyang buuin muli. Yan. God is able to build you up in grace and give you the inheritance. Number 8 yan. God is able to build you up in grace and give you the inheritance. Ito ay sa Act 20. Yan. Verse 20, chapter 32. Hindi 23, 32. Yan. Sabi dito, I commend you to God, to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Yan. Sa Tagalog, sabi dito, ngayon, tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay ng mga pagpapalang inlaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Maraming tao po yung gumagamit sa salita ng Diyos upang yumaman at maging makapangyarihan. Diba? At maging ma-impluwensya. Alam na natin yan. Hindi na po natin kailangang banggitin ng mga yan. May mga tao ginagamit ang salita ng Diyos para magpayaman, para maging impluwensya. Amen? So, balit kakaiba po si Apostol Pablo. Bagamat kung tutusin, kaya niyang gawin ang mga bagay nito. Ang magpayaman sa ministry. Si Apostol Pablo po ang pinaka-ma-impluwensyang apostol ni Kristo. Siya ang kakagawa siya ng mga himala. Natatandaan niyo po minsan sa Bible, merong lumapit sa kanya, sabing ganon, nais niya gumaling yung may sakit. Tinatawag siya para pagalingin niya yung may sakit. So, bali may ginagawa si Pablo. Ay, ang ginawa niya, binigay niya lang yung alampay niya. Alam niyo yung alampay na sabit kanya sa kanyang leeg. Sabing ganon, dalhin mo to, ipahid mo dun sa may sakit at siya ay gagaling. Nakakagawa ng himala si Pablo. Subalit hindi niya ginamit ang ministry para magpayaman. Bagamat sa panahon niya, maraming Kristiyanong mapagbigay. Nung panahon na yun, kapag gano'n ginagawa mo, yung mga tao, mapagbigay sila. Sila ang mga sumusuporta sa mga apostol. Pero hindi niya ginawang magpayaman. Hindi katulad ngayon. Maraming mga pamunuan ng simbahan na nagpapayaman. Ginagamit nila ang salita ng Diyos para yumaman, para lumawak ang kanilang impluwensya. Pero si Pablo, kakaiba siya. Hindi niya ginamit ang gawain ng kanyang ministry para magpayaman. Bagamat siya ang pinaka-ma-impluwensyang apostol ni Kristo. Amen? Subalit hindi niya ginawa magpayaman. Sa halip, itinuro niya na sa mga tao ang maghanap buhay upang hindi maging pabigat sa kapatiran. Yan po. Tinuruan niya maghanap buhay ang mga kapatiran para hindi sila maging pabigat nga naman sa church, di ba?
Kasi, alam mo naman, minsan sa church maraming nangangailangan. Kaya tinuruan niya yung mga tao na maghanap buhay. Anong sabi doon sa isang pari sa Bible namin? Huwag pakainin ng tamad. Pero tayo, hindi na nga nagawa yung anak mo. Naksang pagaling, naglakwat siya. Kumain ka na. O diba? Gutom ka na siguro na kaya umuwi ka. Pero sabi sa Bible, huwag pakainin ng tamad. Wala pag ginagawa, kain ka na ng kain. O diba? Tinuruan ni Pablo maghanap buhay yung mga tao para hindi sila maging pabigat. Pero kakaiba, yung mga tao ngayon no? Yung anak mo maghapon lang nakahiga sa bahay pagdating mo. Na, kumain ka na. Ikaw ba ng aamo no? Sandali lang na pagluluto kita. Sobrang bait ng mga nanay ngayon, no? Di ba? Ganyan? Pero alalahan ninyo yan, Sabi sa Bible, huwag pakainin ng tamad. Diba? Kaya pag wala kang ginagawa, huwag niyo asahang kakain kayo. Hindi nga kayo magluto, tayo pa yung nanay niyo para magluto, para kumain kayo. Ano ba naman kayo na magluto ng kakainin niyo, O diba? Para hindi naman kayo mapaging pabigat sa mga magulang niyo. Kakain na lang kayo, tayo pa yung nanay niyo, dyan naman yung pagkain, lulutuin na lang. Ano ba? Grabe kayo, no? Yan. Sapagkat alam niya na kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng kanyang pangangailangan, hindi ginawa ni Pablo magpayaman sa ministry kasi alam niya, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan niya. Amen? Number 9, sabi dito, God is able to create something out of nothing. Yan. Kayang Diyos lumikha mula sa wala. Di ba paano niya ba kinreate ang mundo? Sabi niya, magkaroon ng liwanag. Sa pamamagitan lang ng salita, out of nothing, di ba? Hindi naman siya gumawa ng ilaw. Sige niya, magkaroon ng liwanag. Tayo ganun Pagpasok naman, magkaroon ng liwanag, i-on natin yung ilaw. O di ba? Pero ang Diyos gumawa, out of nothing. Sabi niya lang, magkaroon ng liwanag. Yan. O di ba? Magkaroon ng tubig, magkaroon ng lupa. O di ba? Ganun ang ginawa ng Diyos. Magkaroon ng mga hayop. Diba? Nakaya niyang gumawa ng mga bagay out of nothing. Diba? Mula sa wala. Sabi sa Matthew 3:9, and think not to say within yourselves, we have Abraham to our father, for I say unto you that God is able or this stone to raise up children unto Abraham. This stone to raise up children unto Abraham. Huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos. Dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham, sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Amen. Sabi dito, kung mayroon, sabi niya, if you circumstances in your life are just like stone, God can bring it into life. Kung sa buhay mo may mga bagay na napakatigas, yung mga bagay na matagal mo nang inaasam, yung mga bagay na matagal mo nang ipinapanalangin, at hanggang sa panahon ngayon hindi pa nangyayari, huwag kayong mag-alala, may tiyaga lang kayo. Maniwala kayo sa Diyos, kaya niyang bigyang buhay ang lahat ng yan. Amen? Yan. Diba? Number 10, sabi dito, God is able to exceed your expectation. He is able to exceedingly above all you can ask or imagine. Kaya ang Diyos ibigay na yung kailangan ng higit pa sa iyong hinihiling, ng higit pa sa iyong inaasam. Yan. Ito sabi sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power at work within us. Yan. Sa Kanya nang magagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingan at isipin sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan kumikilos sa atin. Huwag ninyong lilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Sa pamamagitan ng iyong mababaw na pananampalataya. Minsan kasi hindi niyo pinagtitiwalaan ng Diyos. Umihiling ka, pero nagbabakasakali lang. Yung ganun ba, di ba? Yung tipong ganun lang. Nagbabakasakali lang, makasakaling dingin niya. Mababaw ang yung pananampalataya kapag ganun. Huwag niyong lilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos.
sa pamamagitan ng kababawan ng inyong pananampalataya. Hindi lubos ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya hindi ninyo matanggap ang inyong hinihiling. Kaya niya kayong bigay, kaya niya ibigay sa inyo, higit pa sa iyong hinihingi, higit pa sa iyong minasamin. Parang hindi mo parang, Lord, pandesal lang po hinihingi ko, binigay mo hamburger. Diba? Diba? Pandesal lang, walang palaman, pero binigyan ka hamburger. May cheese na, may burger pa, o diba? Mas masarap yung binigay niya sa iyo. Amen? Kaya huwag ninyong lilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay unlimited. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Kaya niya. Sabi niya, God is able to meet everything you need. Amen? Pang-11. God is able to make all grace abound to you. Sa biyaya ng Diyos, kaya kanyang pasaganahin sa lahat ng bagay. Sabi po sa 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound to you, having all sufficiency in all things, at all times you may abound in every good works. Magagawa Diyos ng pagsaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Di ba? Grabe talaga ang Diyos. Amen? Hallelujah. Grabe talaga ang Diyos. Kaya kanyang pasaganahin sa lahat ng bagay. All grace means kahit zero yung qualification mo. Yan. Di ba? Ang kita mo sa mga pastor, hindi lahat ng pastor nag-aral. Matataas ang pinag-aralan. May mga pastor na hanggang grade 3 lang. Pero magagaling sila. Kasi nga, andyan ang Diyos, binibigay, kaya kanyang pasaganahin sa mabuting gawa. Diba? Yan. Pwede kanyang bigay. Pwede kang paging greatest sa kaharian Diyos kahit zero yung qualification. Pwede kang maging greatest sa kaharian Diyos kahit zero ang qualification. Wala kang qualification, diba? Hindi ka nag-aral, hindi ka marunong magsalita. Pero sa biyaya ng Panginoon, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihingi. Hiningi mo sa Diyos na matuto kang magbahagi ng salita niya. Makita mo, ginawa ka niyang pastor. Nakapag-preach ka, di ba? Higit pa sa iyo nga, hindi mo akalain na kaya mong mag-preach. Hindi mo akalain na kaya mong mag-share ng salita ng Diyos. Kasi nga, kahit zero ang qualification niya, kaya kanyang gawing greatest. Amen? Ang mga mananampalatayang nagbibigay ayon sa kanilang makakaya upang tulungan ang mga nangangailangan ay masusumpungan na ang biyaya ng Diyos ay nagkakalog ng kasapatan para sa sarili lang pangangailangan at higit pa. Amen? Upang sila ay maaaring magpatuloy sa bawat mabuting gawa. Binibigyan kayo ng Diyos para naman kayo makagawa. Ipasa nyo naman sa iba yung mabuting gawa. Yan. Higit pa sa iyong hiningi, higit pa sa iyong hiniling, ibinibigay ng Diyos. Para naman maipasa ninyo sa iba, huwag niyong suluhin. Diba? Huwag niyong susuluhin ang biyaya ng Diyos. Kailangan share the blessing. Lalo na ngayong Pasko, uso na naman ang bigayan. Diba? Kailangan matuto kang magbigay. Yan. Dito po tayo magtatapos. Kaya ng Diyos ibigay sa ating lahat ng biyaya, higit pa sa ating inaasam, higit pa sa ating hinihiling. Amen? At higit pa sa ating inaasahan. Sapagkat kaya niyang ibigay ang lahat ng iyan, kailangan ipanalangin natin. Ipanalangin natin ang mga yan upang mas makita na ang kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ni Kristo at ng kongregasyong ito. Amen? Kaya niyang pasaganahin sa sila ng bagay sa Panginoon sapagkat siya yung omnipotent God and He has unlimited power. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha. Di ba? Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha. Nilikha niya ang mundo. Nilikha niya lahat ng laman ng mundo. Ang mga hayop, ang mga tao, mga halaman. Yan, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha. Sa pamamagitan ng kanyang paghatol. Kapag ang Diyos ang hatol, fair. Hindi katulad ng tao.
kanyang paghatol. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-convert niya sa mga makasalanan. Katulad ni Pablo. Si Pablo makasalanan niya. Ine-execute niya ang mga Kristiyano. Pero, dahil sa patas ng Diyos, yan, pinakita ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. At siya ay na-convert bilang isang apostol, di ba? Naging tagasunod siya ni Kristo. Isa pa halimbawa, si Rahab, yung babae doon na nagbebenta ng aliw sa Bible. Iniligtas niya yung mga naninigtik, di ba? Yan, kahit na masama siyang babae, tinulungan niya yung mga sinugo ng Diyos para matulungan yung mga tao. Amen? Kaya niyang i-convert ang mga kasalanan. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa panahon wala na tayong kayang gawin. Tulad ngayong panahon na ito. Diba? Sa gitna ng kahirapan, may sakit, may sakuna, may trahedya, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hindi tayo nagutom. Kahit sinasabi nilang, tingnan mo nga, ay sinasabi nilang distance. Yan. Observe your distance, sabi niya. Pero dikit-dikit pa rin tayo. Yan. Salamat sa Diyos, walang nagkakasakit sa atin, di ba? Amen? Naawayan kasi ang kapangyarihan ng Diyos na mamagitan sa atin. Amen? At willing siya gawin ang lahat ng yan sapagkat siya ay mabuti. Ang kailangan lang natin ay humingi at sa pamamagitan ng panalangin, makaya natin gawin ang mga yon. Di ba sabi nga sa Bible, bakit kayo wala? Sapagkat hindi kayo humihingi. Alam ng Diyos ang pangangailangan niyo, subalit hindi naman kayo humihingi sa panalangin. Basta palagi lang kayo wish ko dahil. Wish ko. Pero hindi ka nananalangin pa. Iba ang panalangin sa wish. Yan. Wish ko ngayong Pasko. Iba ang panalangin sa wish. Tandaan niyo. Kailangan manalangin kay hilingin ninyo sa panalangin. Yan. Diba? Kailangan lang natin humingi tayo at sa pamamagitan ng panalangin makakaya natin gawin ang mga yun. Amen? Sabi ni Lord, open your mouth wide and I will fill it. Buksan ninyo yung mga labi at pupunuin niya yan. Buksan ninyo, manalangin kayo. Yan. Open your mouth, manalangin kayo, humingi kayo sa pangalan ni Jesus. Ang ating Amang nasa langit ay hindi natutulog, nakabantay siya sa ating 24/7. Hindi natutulog ang Diyos. Naririnig niya lahat ng daig natin, batid niya ang lahat ng nasa puso mo. Basta niya yung isipan mo. Sapagkat siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya yung omniscient God. Omniscient God. The all-knowing God. Alam niya lahat ng bagay. Omnipotent God, siya nakakagawa ng lahat ng bagay. Omniscient God, siya ang nakakaalam lahat ng bagay. Amen? Manalangin kayo para sa inyong sarili at para sa kongregasyong ito. Para sa kanyang ikaluluwalhati. Amen? At ang Diyos ay kikilos sa pamamagitan natin sa paraan. Hindi kayang ipaliwanag ng tao. Minsan, may nagagawa ang Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen? Tayong lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. Aming Diyos, amang mapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gawain ito na patuloy niyong pinagkakatiwala sa amin. Salamat po sapagkat tunay na napakabuti mo sa amin. Sa kabila ng aming mga kakukulingan, patuloy mo kaming binubuo. Matyaga mo kaming hinuhubog upang maging mabuti rin kaming halimbawa sa iba. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Purihin at pagpalain po ang mga ito. Sapagkat ito ang iniwan mo sa amin upang maging batayan namin sa bawat pagkilos namin. Salamat sapagkat hindi mo kami pinagkukulang sa lahat ng bagay. Maging ito ay physical o spiritual, patuloy mong binubusog ang aming mga puso sa iyong mga mabubuting pangako. At dahil dito patuloy na dumadaloy sa aming mga puso ang buhay na pag-asa na sa tamang panahon sa iyong tahanan kami ay mananahan. Aming Ama, patuloy po kaming dumudulog sa iyong banal na harapan. Amin pong idinudulog ang aming mga kapatiran na sa oras na ito
o sa panahong ito ay dumaranas ng matinding pagsubok. Tulad nga po ng nabanggit sa mga talatang aning na pag-aralan, na you are the God who comfort those who are afflicted. Comfort them, O Lord, lalo na sa panahong nahihirapan sila at walang mabalingan. Ibigay mo sa kanila ang kalakasang kailangan nila, ang kagalingan kung sila ay may sakit, ayon sa iyong kalooban. Patuloy din po kaming nananalangin para sa lahat ng kongregasyon, lalo na sa iglesyang ito na yung ginagamit na maging daluyan ng pagpapala sa iba. Mga pagpapalang espiritual, sapagkat naniniwala kami na ikaw ang nagtayo nito sa lugar na ito, upang may pamalas sa mga nakapaligid dito ang iyong kapangyarihan, upang maranasan nila ang iyong presensya at makita nila ang iyong kaluwalhatian. Salamat po, Diyos, sapagkat naniniwala kami na ginawa mong araw na ito upang kami ay magalak at magsaya, sapagkat dumating ng kaligtasan sa lugar na ito. Patuloy din po kaming nananalangin at nagpapasalamat para sa iyong banal na Espiritu na siyang iniwan mo sa amin upang magbantay at gumabay sa amin sa araw-araw. Salamat sa patuloy ninyong pakikitisan sa amin. Salamat po sa aming Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, sa patuloy mong pakikinig sa amin at sa patuloy mong pagsagot sa aming mga panalangin. Kaya maingat po namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na pagpuri at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng sabi ng Amen and Amen. Yan.